Magandang araw mga kapatid, kumusta na po? Purihin ang Diyos, salamat sa patuloy na kalakasan at kagalingan sa bawat isa sa atin. Tunay nga po na ang Diyos ay hindi nagkukulang at kailanman hindi siya magkukulang sa bawat isa sa atin. Minsan pa tayo po ay mag-aral ng kanyang mga salita upang patuloy tayong lumakas sa mga espiritual na kalakasan. Dahil hindi lang sa tinapay nabubuhay nga ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Pag-usapan po natin ngayon, pag-aralan po natin yung kalakasan na nanggagaling sa Diyos sa atin. Alam po natin na ang Diyos po nung siya ay nagkatawang tao, nangaral, nagturo, nagpagaling, nagpalakas, at pumanik sa langit. At ang pagbalik niya sa langit, ang pumapalit sa kanya, ang kanyang banal na espiritu. Yung Holy Spirit, ang siyang kalakasan ng bawat mananampalataya. Yun po yung pinakaregalo talaga ng Diyos sa atin. Pag wala po sa atin ang Holy Spirit, hindi po natin maintindihan ang Diyos. Hindi po natin maunawaan kung ano ang Diyos. Kaya yung Holy Spirit, ang siyang kagalingan at kalakasan, kapangyarihan ng bawat mananampalataya. Bago po tayo pumalaot sa kanyang salita, tayo muna'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy ang aming pagpapasalamat at pagpupuri, pagsambat, pagdakila sa iyong banal na pangalan. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy mo kaming pagharian. Patuloy mo kaming bigyang kalakasan, kagalingan. Patuloy po naming maunawaan, maintindihan ang iyong mga mensahe para sa amin, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras na ito, minsan pa amin pong pagbubulayan ang iyong salita at ang aming panalangin nawa Panginoon ay maunawaan namin ito ng malinaw sa tulong ng banal na Espiritu. Patuloy naming panalangin ang bawat isa sa kanilang mga tahanan. Aming Ama, patuloy mo ingatan ang bawat isa. Bigyan ng kapayapaan, bigyan ng kalakasan, kagalingan. Bigyan, Panginoon, ng kagalakan ang aming mga puso sa walang humpay na mga biyaya at pagpapala na pinagkalob niyo sa amin, lalo na sa mga pagpapalang espiritual. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Ito po ang aming panalangin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, Lord. Amen. Ang regalo po ng Diyos sa atin, regalo po ng Ama sa atin, ang kanyang anak. Binigay niya sa atin, ang sino mang sumampalataya sa kanya, ay hindi mapahamak. Nung bumalik ang Panginoon sa langit, iniwan niya. Regalo naman niya sa atin ang kanyang banal na espiritu. Sa Matthew chapter 28, verse 19 hanggang 20, nung utusan ng Diyos ang kanyang mga alagad na humayo sa buong mundo. Pero bago po niya utusan yon, dito po sa Lucas chapter 24 verse 49, sabi niya na huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Sabi po sa verse 49, tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang pinapangako ko sa aking Ama, kaya huwag muna kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo mapagkalooban ng kapangyarihan mula sa langit. Ang mga apostol ay sinusugo ng Diyos na humayo. Paano sila hahayo kung wala po silang kapangyarihan? Paano po sila paniwalaan ng mga tao sa paligid nila, yung mga turo nila, kung walang kapangyarihan na nasa kanila? Kaya yung Holy Spirit, yun po yung ibinibigay sa atin ng Diyos na regalo niya para tayo ay magkaroon ng kapangyarihan. Sa ating panahon ngayon, nakakapagsalita tayo ng salita ng Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Naunawaan natin yung mensahe sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nagiging tama ang ating pagsamba dahil tinuruan tayo ng Espiritu Santo. Sa madaling sabi, kung ang tao walang Espiritu ng Diyos, hindi po niya maintindihan ng Diyos. Salamat sa Diyos, sabi nga po, bibigyan niya tayo ng kanyang Espiritu. Sa aklat po ng Zacarias, sa chapter 4 verse 6, sabi po ng talata na ipinapaabot ng mensaheng ito,
sa bawat isa sa atin na ang tagumpay sa verse 6, sinasabi sa akin ng anghel ang ipinasasabi ni Yahweh para kay Jerubabel. Ipinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng mga hukbo o sa sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng aking espiritu. Tinuturo po ng salita ng Diyos na ang tagumpay po ng bawat isa o bawat tao, hindi sa pamamagitan ng daming hukbo, malakas o kapangyarihan o kung anuman mayroon ka, hindi po nandun na sasalig ang tagumpay. Ang tagumpay po, sabi po dito, ay sa pamamagitan lamang ng Espiritu ng Panginoon. Kaya, yung Espiritu ng Diyos, yun po yung maintindihan natin na yun po yung binigay sa atin ng Panginoon. Kaya ang mga alagad, nung ang Apostol Pedro ay nangaral, yung kanyang pinapangaralan ay nabagbag ang kanilang mga damdamin, nagtanong po sila. Ang tanong po nila sa chapter 2 ng Gawa, sa verse 37 hanggang 38, nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang dapat naming gawin?" Sumagot si Pedro sa 38, sa verse 38, "Pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Yung Holy Spirit, magkakaroon po tayo niyan, reregaluhan po tayo ng Diyos niyan kung tayo po ay nagsisisi, kung tayo po ay tatalikod sa ating mga pagkukulang at mga pagkakasala. At magpabautismo po tayo doon. Mayroon pong bautismo sa mga Christian, mayroon pong bautismo sa tubig, mayroong bautismo sa banal na espiritu, at mayroong bautismo sa apoy. Turo po sa atin ng salita ng Diyos po yan. Kaya, yung Holy Spirit na nasa atin, regalo ng Diyos na po yan. Importanteng maintindihan natin. Alam nyo, pag ang iniregalo sa atin ay hindi natin parang hindi natin natutuwa, nalulungkot po yung nagre-regalo. Sa aklat po ng John, sa chapter 14, verse 15, sabi po ng Diyos, sa 15, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang kayo ibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman." Sino yon? Ano yon? Ano yung ibibigay na patnubay? Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Nakakatuwa po yung Holy Spirit, hindi kung saan-saan, nasa loob natin. Sabi nga po dito, mananatili sa atin. Sa verse 23, dito din sa chapter 14 ng John, sumagot si Jesus, "Ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita, iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya." Yung Holy Spirit na tinutukoy po dito, na kumakatawan ng Ama at saka yung Anak, pupunta at mananahan sa atin. Ginagawa na tayo ng Diyos na tahanan niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya kung ang isang tao, ang isang mananampalataya walang Holy Spirit, kasi turo din sa atin na huwag nating paniwalaan agad na nasa kanilang Spirit. Pinapasubok nga po natin kung anong Espiritu mayroon sa isang tao. Alam po niyo, may mga nagsasabi na nasa kanila ang Espiritu ng Diyos. Pero sa ating mga malalago na sa Panginoon, nakakatuwa na mayroon siyang Espiritu, pero kikilatisin pa rin natin kung talagang ang Espiritu ng Diyos ang nasa Kanya. Sa Roma chapter 8 verse 9, "Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yon." Sabi ng Diyos, yung mga pinanahanan ng Espiritu hindi na namumuhay ayon sa laman. Kumbaga, ang kanyang pamumuhay nakadepende na sa Espiritu ng Diyos. Kasi yun na yung nagdidikta sa kanyang buhay o pamumuhay araw-araw. Kaya sabi nga po dito, kung ang Espiritu ni Kristo wala sa isang tao, hindi kay Kristo ang taong yan.
Kaya tayo, binigyan ng Diyos ng kanyang Espiritu upang makagawa tayo, makakilos tayo ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Ano ba ang gawain ng Espiritu Santo sa buhay natin? Bakit ba siya nasa atin? Ano ba ang kanyang mga tungkulin? Para tayo, mayroon tayong tungkulin na sumunod. May tungkulin din ng Espiritu Santo sa atin, sa Diyos, para kaya siya nasa atin. Sa aklat ng John ulit, chapter 14, verse 26, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa lahat ng sinasabi ko sa inyo. Ang gawain ng banal na Espiritu sa mga mananampalataya, kaya siya nasa atin upang paalalahanan tayo sa lahat ng sinasabi ng Panginoon. Hindi natin makakalimutan yon kasi yung nasa loob natin, siya yung magpapaalala sa atin, yung Holy Spirit. Siya po yung magpapaalala sa lahat ng bagay na sinasabi sa atin ng Panginoon. Kaya, may purpose ang Holy Spirit bakit nasa atin siya. Para tayo paalalahanan, para tayo turuan, para tayo bigyan ng pagkaunawa tungkol sa kadyusan o tungkol sa ating Panginoon na hindi natin nakikita. Sa John chapter 16, verse 13, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig. At ipahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Yung hinaharap natin, tuturuan tayo ng Holy Spirit. Yung bang, hindi pa natin alam yung bukas, pero sa pamamagitan ng Holy Spirit na iintindihan natin. Kaya nga po tayo, lagi natin sinasabi, malapit nang bumabalik ang Panginoon. Paano natin nalalaman yun na malapit nang bumalik? Una, nakasulat po yun. Pangalawa, yun po yung sinasabi ng Holy Spirit sa bawat mananampalataya na mag-prepare, maghanda. Kasi malapit nang bumalik ang Panginoon. Pangungusap po ng Holy Spirit po yan. Hindi po yan, kung tayo lang, isarap naman ang buhay, okay lang. Pero mayroong revelation ang Panginoon sa atin na mag-prepare po tayo. Kasi sabi nga po dito, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya tayo sa buong katotohanan. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipahayag niya sa inyo ang mga pangyayari sa hinaharap. Sabi po diyan, alam niyo, sabi nga po natin, ano pa mangyayari sa susunod dito matapos itong COVID-19? Ano na naman kaya? Kahit matapos itong COVID-19, mayroon pa rin naman problema ang mundo tayo, bawat individual, may mga problema tayo, lalo na kung ang Espiritu ng Diyos, hindi po natin minahal ang regalo ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Isa pa po sa trabaho ng Holy Spirit sa atin, tulungan tayo sa ating mga panalangin. Sa chapter 8 ng Roma, verse 26, tinuro po si Apostol Pablo, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu na sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. Sabi natin, manalangin, pero minsan ang sabi nga po natin, yung mga panalangin ng marami sa atin, sabit lang po sa bubong. Yan, hindi naman talaga nakakarating sa langit ang mga prayer, lalo na kung nananalangin ka lang, sarili mo lang. Sabi po, ang panalangin, ang Espiritu ang tumutulong sa atin sa mga panalangin. Kapag nananalangin tayo sa Diyos, sa tulong ng Espiritu Santo na nasa atin, para tayong tumawag sa cellphone natin na yung tinatawagan natin o yung cellphone natin may load, may baterya, nakakakunik, tayo doon sa Diyos na ating tinatawagan. Parang ganon. Pero kung yung mga taong walang Espiritu ng Diyos, kahit anong tawag mo doon sa gusto mong tawagan, wala ka namang load, wala ka namang lubat ka naman, hindi ka talaga makakakunik. Pero kung mayroon tayong Holy Spirit sa buhay natin, kaya natin kumunik sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at sa mga paraang hindi natin kayang sambitin. Sabi po. Sa chapter 8, ang gawain ng Holy Spirit sa atin, dito din sa verse 14, chapter 8, verse 14, sabi po, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos.
Kaya mayroon tayong Holy Spirit para gawin tayong anak. Yung pagiging anak, hindi po lahat anak ng Diyos. Lahat nilikha ng Diyos, pero yung binibigyan ng Diyos ng karapatang maging anak ng Diyos, yung tumatanggap lang sa kanyang bugtong na anak. At yung kanyang bugtong na anak, pag tinanggap mo po siya sa puso mo, bibigyan kanya ng regalo, ito po yung Holy Spirit. At ang Holy Spirit, ang siya pong papatnubay para tayo gawing mga anak ng Diyos, sabi sa verse 14, sa Roma chapter 8. Sa verse 15, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang iyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkup upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko, sa biyaya ng banal na espiritu. Sa verse 16, ang espiritu ang nagpapatutuo kasama ng ating espiritu na tayo mga anak ng Diyos. At yamang mga anak tayo, mga tagapagmana ng Diyos, at kasama ng tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Ang isa po sa trabaho ng Holy Spirit sa buhay natin, kaya siya nandyan, binigyan tayo ng Holy Spirit, para tayo gawing anak. Kaya yung mga taong nagsasabing anak ng Diyos, hanapin mo sa kanya na yung Holy Spirit kung mayroon sila. May bunga ang Espiritu sa Galatia chapter 5 verse 22. Doon mo makikita kung may Espiritu yung tao. Kasi sabi nga, may bunga. Makikita mo kung ano ang puno sa pamamagitan ng bunga. Kaya, ang Holy Spirit na regalo sa atin ng Diyos, pakaingat-ingatan po natin yan. Huwag nating siyang saktan. Regalo ng Diyos yan. Alam nyo, minsan tayo sa mga Pasko, uso-uso ang mga bigay ng regalo. Minsan tayo, pag may nabigyan tayong regalo sa mga inaanak natin, sa kaibigan natin, tinitingnan natin kung sinuot ba yon, kung damit mong binibigay mo. Minsan hindi nakasuot. Minsan nga, meron nga akong nabigyan ng damit hindi ko talaga nakita ng isinusuot. Kaya ako naging kaugalian ko naman, basta pag may nagbigay sa akin ng regalo ng damit, lalo sa mga Pasko, talaga kahit hindi pa lalabhan, susuot ko na. Bilang pag-appreciate doon sa nagbigay na natuwa ako na binigyan mo ako. Yung Holy Spirit na binibigay sa atin ng Diyos, regalo ng Diyos, ginawa tayong anak sa tulong ng banal na Espiritu, tinulungan tayo sa panalangin, tinulungan tayong maintindihan kung ano ang Diyos, huwag natin siyang pighatiin. Huwag nating saktan ang kaniyang kalooban. Dahil ang Holy Spirit, namimighati din po. Nasasaktan din po siya. Kaya sa aklat po ng Efeso chapter 4, verse 30, sabi po ni Apostol Pablo, huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Dapat datnan kang bumabalik ang Panginoon na yung regalo niyang Espiritu nasa iyo pa. Kasi pag nasasaktan ng Holy Spirit, umaalis po siya. Nalulumbay din ang Holy Spirit. Nalulungkot din ang Holy Spirit. Nagugutom ang Holy Spirit ng mga salita ng Diyos. Kaya nga sabi sa Bible, Matthew chapter 4 verse 4, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ang kumakain po ng salita ng Diyos, yung Espiritu ng Diyos na nasa loob mo. Sabi po. At kaya sabi po dito, huwag nating saktan ang kalooban ng Espiritu Santo. Ang tanong ko po, paano ba natin nasasaktan ang Espiritu ng Diyos na nasa atin? Sa verse 25, dito din sa chapter 4 sa Efeso, itakwil ninyo, dahil dito itakwil na natin ang pagsisinungaling. At kayong lahat ay magsasabi ng totoo sa isa't isa, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Yung pagsisinungaling. Alam nyo, ang pagsisinungaling ng tao, pakasak lang, parang wala lang Parang, di natin namalayan na kapag tayo nagsisinungaling, nasasaktan pala ang banal na Espiritu. Ang tao ngayon, para lang, alam nyo, maraming mga tao na ayaw lang harapin yung tao na tumatawag sa pintuan na gustong hinahanap siya. Binuwala. Mga pagsisinungaling na sabi nga po, isang kaparaanan o isang mukha ng pagpipighati ng banal na Espiritu. Sabi po,
Sa verse 26, kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw, galit pa rin kayo. Bakit? Napipighati ang Holy Spirit pag ganyan ang asal natin. Nagagalit tayo, hindi na dapat abutan ng isang araw, maghapon. Dapat kung may galit tayo sa puso, tama na yun. Ay siya nakakalungkot mga Kristiyano, di pa nakakabubuon, 1 year na, 2 years na, galit pa rin, nagtatampo pa rin. At ang Espiritu, pag ganyan po tayo, yung Espiritu ng Diyos na nasa atin, hindi po siya natutuwa. Siya po'y napipighati. Siya po'y nalulungkot. Kaya pag ganyan po tayo, kaya sabi nga, magagalit mo kayo, iwasan yung kayo magkasala. May mga tao pag nagagalit, nagmumura. Lalo pang nagkasala. Kaya huwag natin gawin yun kasi napipighati natin ang Espiritu na regalo ng Diyos sa atin. Sa verse 27, huwag niyong bigyan pagkakataon ng dyablo. Alam niyo, minsan yung dyablo, nilalabanan yan eh. Hindi nga po natin yan hinahayaan na lupigin tayo. Kaya nga sabi dito, huwag natin ibigyan pagkakataon ng dyablo. Kasi pag nabibigyan tayo, ang dyablo po, pag nakakita lang ng kunting bukas na pinto yan, papasok yan. Kunting ano na, magbibigay ng pain yan para tayo'y pasukin. Pero sabi nga po dito, para hindi natin napipighati ang Espiritu Santo, huwag natin siya bigyan pagkakataon. Tinuro sa atin ng Diyos na tayong mga lingkod ng Diyos, mayroon tayong kapangyarihan labanan ang dyablo. Marami pong tao na aalipin kasi ayaw labanan ang dyablo. At pag ganyan po, nalulungkot po ang banal na Espiritu. Sa 28, ang magnanakaw, huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Kaya nakakatuwa po na ang ating panahon ngayon, sabi ng Presidente, dapat bigyan lahat. Pero pagdating na sa pinakamababa, piliin na lang ang binibigyan. Sa akin napunta yung mga ayuda na ganon. Sabi ng Bible, lalo na kung yung mga nasa nanunungkulan, mga Christian at may regalo na ang Diyos sa kanila banal na Espiritu, huwag nilang pighatiin ang Espiritu ng Diyos. Pag hindi pa Christian, intindihan natin. Pero bagamat hindi dapat. Diba? Kaya nga sabi, kung ang magnanakaw, huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Sa verse 29, huwag kayong gumamit ng masamang salita, kundi yung makapagpalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Huwag daw, sabi dito, huwag gumamit ng masamang salita. Yan yung mga pambubula, yung mga, sabi nga, sanay na sanay ang mga tao manglangis para lang makuha ang gusto. Napipighati ang Espiritu dyan. Lundag po tayo sa 31. Sa 31 po, sabi po, alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot, galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at manakit ng damdamin sa kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Nakiintindihan po natin na may mga bagay na ayon. Ito yung talata na binasa natin. Ayaw, dito po napipighati ang Holy Spirit. Kaya kung gawain mo kapatid yon, alisin mo na yon sapagkat hindi po natutuwa ang banal na Espiritu, napipighati po siya. Sa Isaiah chapter 53 o 63, Isaiah 63, sabi po dito, sa verse 9, sa kapahamakan at kahirapan, hindi isang anghel, kung hindi si Yahweh mismo ang nagligtas sa kanila. Iniligtas sila dahil sa pag-ibig niya at habag na sa simula pa ay kanya nang ipinakita. Verse 10, ngunit sa kabila nito sila'y naghimagsik at pinighati nila ang kanyang banal na Espiritu. Dahil doon naging kaaway sila ni Yahweh. Ano po na tutunan po natin dito? Yung sa kapighatian, sa kahirapan, iniligtas tayo ng Diyos. Nagpapasalamat tayo sa Diyos, ang kaligtasan ay biyaya. Naawa siya sa atin. Pagdating sa verse 10, naghimagsik at di naman kaila sa atin ang daming Christian na mapaghimagsik. Ano ba ibig sabihin ng mapaghimagsik? Matigas ang ulo. Ang mananampalatayang matigas ang ulo o ang mananampalatayang matigas ang ulo, pinighati niya ang Espiritu ng Diyos. Kaya, sabi po dito, pag pinighati natin ang Holy Spirit na regalo ng Diyos, pag naghimagsik po tayo, magiging kaaway tayo ng Diyos. Kaya, huwag tayong maghimagsik. Huwag tayong, sabi nga po sa unang Tesalonica, sa chapter 5, verse 19, ano pong sinasabi dito? Unang Tesalonica chapter 5 verse
19, huwag din yung hadlangan ang Espiritu Santo. Sa verse 20, huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Yung mga mensaheng naririnig natin, huwag nating ignore. Huwag nating baliwalain. Mamimighati ang Holy Spirit. Masasaktan ang Holy Spirit kasi siya po yung regalo sa atin ng Diyos. At ang nakakatakot po dito, yung chapter 12 ng Matthew, na pag sinaktan natin ang kalooban ng Holy Spirit, pag tayo po, sabi nga po, nagkakaroon tayo ng, sabi nga po, basahin natin ang chapter 12 ng Matthew verse 31, kaya sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit hindi mapapatawad ang paglapastangan ng Espiritu Santo. Paano ba natin nalalapastangan ng Espiritu Santo? Yung sinaksan natin siya, matigas ang ulo natin. At sabi nga po dito sa verse 32, sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit sinumang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahon ito o sa panahong darating. Walang kapatawaran po ang manakip sa damdamin ng banal na Espiritu. Kaya ingat-ingat po tayo, mga kapatid. Hindi natin dapat baliwalain ang mensahe ng Panginoon para sa atin. Binibigyan tayo ng regalo. Napakaswerte po natin. Hindi natin hinahanap ang Panginoon. Hindi tayo naligtas dahil mabubuti tayo. Naligtas tayo dahil masama tayo. Nahabag sa atin ng Diyos. At nung pumanik siya sa langit, iniwan niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu na bautismoan tayo ng Espiritu. Huwag natin saktan ang banal na Espiritu sa buhay. Huwag natin siyang pighatiin. Sapagkat pag sinasaktan natin ang banal na Espiritu, wala pong kapatawaran yon. Kaya mga kapatid, ingatan natin ang banal na Espiritu na iniregalo ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At dito na po ako magtatapos. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kami nagpapasalamat sa inyong ibinigay na regalo para sa amin, kaligtasan, at upang patunayan na iniligtas niyo kami, pinagkalooban niyo kami ng inyong banal na Espiritu na siyang magpapaalala sa amin sa lahat ng iyong sinasabi para sa amin. Binibigyan niyo kami ng inyong banal na Espiritu upang maging katuwang namin, maging sa panalangin, Lord. Binibigyan niyo kami ng inyong banal na Espiritu upang patunayan na kami mga anak ng Diyos. Kaya aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan. Hindi kaya naming tumbasan, Lord. Ang aming patuloy na panalangin, nawa, Panginoon, maligtas din, mabigyan din ng regalo ng Espiritu Santo ang aming mga kapatid na hindi pa nakatanggap nito, Lord. Ayon nga po sa inyong salita na sikapin namin na mapuspos kami ng inyong banal na Espiritu. Kaya aming Panginoon, patuloy ang aming panalangin, patuloy kaming nagsusumamo sa iyo, Panginoon, na pangunahan ninyo kami, turuan ninyo kami. Marinig namin ng malinaw ang iyong tinig, ang mga mensahe na ipinapaabot niyo sa amin sa anumang kaparaanan, sa sino mang mga mensahero na inyong ginagamit, Panginoon. Patuloy naming pinapanalangin sa inyo ang aming bansa, Lord. Ang aming presidente, ang aming mga leader mula sa presidente hanggang sa barangay captain, Lord. Panalangin namin na ikaw po, Panginoon, ang patuloy na manguna sa kanila, sa kanilang mga pagtulong sa aming mamamayan. Lord, panalangin din po namin na matapos na po ang inyong galit sa mundo, Panginoon. Alam namin nagagalit po kayo sa mundo, kaya hinayaan ninyo na masakop kami ng virus na ito. Kaya Lord, ang aming panalangin na nawa, matapos na ang iyong galit, Panginoon. At makapanumbalik na kami sa dati naming ginagawa, lalo na sa aming pagsamba ng sama-sama sa lugar na ito, Panginoon. Lord, patuloy kong panalangin ang mga kapatiran namin na sa kanilang mga tahanan. Ikaw, Ama, ang siyang patuloy na magbigay ng kauhawan sa mga salita po ninyo. Nawa, Panginoon, itong quarantine na ito, itong nangyayari sa amin na mahigit na 1 buwan, Lord, ay maging aral para sa amin na walang kwenta ang lahat kung kami hindi pwedeng lumabas. Tunay nga po, Lord, anong kwenta ng mga damit? Anong kwenta ng mga sapatos o kung anumang mga mayroon kaming tinatangkilik kung hindi naman kami makakalabas? Ngunit kung ikaw ay siyang sumasamin, Panginoon, hallelujah, alam namin, Panginoon, payapa pa rin po kami.
Kaya nawa, isang aral po ito para sa bawat isa sa amin na pagkaaway na namin ng Diyos, nakakatakot po. Kaya Panginoon, turuan niyo kami na makipagkaibigan sa Diyos upang mabigyan kami ng regalo. Salamat po at patuloy ang aming panalangin sa bawat pamilya, Lord, sa bawat nakikinig sa mensaheng ito. Nawa, Panginoon, ay maiintindihan ng malinaw ng bawat isa na ang ibinigay niyo sa amin na kaligtasan ay ang Espiritu Santo, sapagkat pagbalik ninyo, yun ang hahanapin ninyo sa amin, ang iyong Espiritu na siyang suma sa amin. Kaya aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kang mangusap sa bawat isa. Pinupuri ka namin, Ama, sinasamba ka namin, dinadakila ka namin, at sino man ang nakakapanood dito, Lord, na may mga inindang sakit at karamdaman, kahit anong uri ng sakit, Lord, hindi po maiksi ang iyong kamay para hipuin po ang kapatid na ito. Hallelujah, upang ibangon, itayo, pagalingin ng sakit na kanyang taglay-taglay sa mga oras na ito. Lord, alam namin makapangyarihan ka sa lahat. Walang imposible sa iyo. Kaya naniniwala po kami na ang kapatid na nanonood, kung mayroon siyang pananalig at pananampalataya sa tulong ng Espiritu Santo, siya po ay gagaling at magaling na. Ito po ang aming panalangin, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, Lord. Amen. Amen. Salamat po.